Para sa ating mga balitang national freeze order sa bank accounts ng SMNI pagsikil sa malayang pamamahayag. Ayon yan kay Atty. Roque. Ang detalye mula kay Kapatid Carlo de la Peña. Kapatid Carlo. Malinaw na pagsupil sa malayang pamamahayag ang desisyon ng Court of Appeals na freeze order laban sa Sunshine Media Network International o SMNI. Nitong nakarang linggo, pinaburan ng CA ang hiling ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na freeze order sa accounts and properties ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI. Ibig sabihin, pag finreeze mo account mo, sinusupil mo talaga yung malayang pananalita at malayang pamamahayag ng SMNI. Dagdag pa ni Roque, maraming ordinaryong manggagawa ng istasyon ang maaapektuhan dahil sa naturang freeze order. Dahil ang SMNI ay isang media outfit. Kapag tinanggalan mo ng bank account yan, paano magpapasweldo yan sa mga tao? Paano magpapasweldo yan pagbabayad ng kuryente sa kanilang transmission? Bukod sa SMNI, pinuna rin ni Roque ang pag-freeze sa account ng KOJC. Nakasaad sa saligang batas na dahil nga sa separation between church and state, hindi pinagbabayad ng buwis ang mga simbahan. Kung hindi pinagbabayad ng buwis, bakit mo i-freeze ang kanilang account bilang isang simbahan? Una lang kinuwestiyon ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ang legalidad at basehan ng 20-day freeze order ng Court of Appeals. Kaya nga marami pong interesting issues po dito. Tsaka kasi kung legally ang mabasihan lang sana is yung Anti-Human Trafficking Act ni Blenda Portugal dito. If you will read that law, criminal forfeiture would only happen if there is already conviction. Oh, may conviction na dapat. Dito, wala pa nga trial. Nagpa-file pa nga tayo ng motion to quash. Meron na. Yun nga pala, galing pala sa United States of America yung basis nila. I look forward to the day that we will appear in court and argue on the legal basis by which they rely upon in the filing of this petition. Naniniwala naman si Roque na politika ang nasa likod ng lahat ng panggigipit kay Pastor Apollo sa SMNI at maging sa mga Duterte. Malinaw naman yan. Yung panggigipit kay Pastor Kibuloy, yung paninira sa aking pagkatao, yung mga binabatumputin ngayon kay BP Sara, yung mga kaso na isinimpa kay Kong Pulong at kay Man Scarpio, at yung mga banta na ipapaaresto si dating Presidente Duterte pag hindi umapir sa Kamara, at dahil nga po sa ICC, lahat po yan ay politika. Nauna nang pinatawan ng indefinite suspension ng National Telecommunications Commission o NTC ang SMNI kahit pa nga walang sapat na dahilan o basihan para gawin ito sa istasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Samantala, Senator Go nanawagan sa PhilHealth na huwag patulugin ang pondo. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapatid Troy Gomez. Kapatid Troy. Nanawagan si Senator Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na sulitin ang resources ito sa gitna ng nararanasan tigil sa mga pasyente sa bayarin sa ospital. Sa konsesyon sa Senado ay sinabi ito na dapat gamitin ng PhilHealth ang sobra-sobra at matutulong itong reserve funds para palawakin ang mga benepisyo at mawasan ang kontribusyon ng mga miyembro. Ibinahagi niya ang di pagtutugma sa pagitan ng pondo ng PhilHealth at paggamit ito na nagiging pahirap din sa mga pasyente dahil sa kulang na coverage. Una ng pinanawagan ni Go ang pagpapalaig sa PhilHealth coverage noong Hulyo 30 sa isang pagdinig ng Senate Committee on Health na kanyang pinamiminuan bilang chairman. Ito matapos ibinunyag na ang PhilHealth ay may 90 billion peso na sobrang pondo na nakatakbang ibalik sa National Treasury, pati na rin ang humigit kulang na 500 billion pesos na reserve ang pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Roldan sa Dulas na partner mo sa balitang serbisyo. Sa iba pang mga balita, mga kapulisan, ginagamit ngayon ng Administrasyong Marcos versus KOJC promotion at pera lang ang habol ni General Torre ayon kay Mayor Baste ng Davao City. Ang detalye mula kay Kapatid Jason Rubrico. Kapatid Jason. Nagamit ngayon ng Administrasyong Marcos ang mga kapulisan.
Yan ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa isang interview sa Basta Davaoenyo kaugnay sa marahas at iligal na paglusob ng maarmadong pulis sa mga religious compounds ng KOJC noong June 10, 2024 at sa KOJC Farm noong August 5, 2024. Sinabi ni Mayor Baste na hindi naman yan mangyayari kung walang clearance mula sa administrasyon. Kaya naman konestyon tuloy ng alkalde ang sinabi ni Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre na siya ay isang professional na pulis. Pagbibigay diin ni Mayor Baste na kung ani ay professional si Torre ay bakit ginawa ito sa KOJC. Dagdag pa ng Chief Local Executive ng Davao na ang habol lang naman ni Torre ay pera o di kaya ay promotion. Aniya, kaya matapang na nagsasalita si Torre ng kahit ano at nagmamayabang dahil may backer ito. Kung idadahilan naman daw ng mga pulis na kaya ginagawa nila ito sa KOJC ay dahil hinahanap nila si Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi naman ani ito mahalaga dahil hindi ito national interest. Dapat namang maintindihan ng publiko ayon kay Mayor Baste na tanging sa Davao City lamang nangyayari ang ganitong ginagawa ng mga pulis dahil sinisingle out nila ang Davao sa buong bansa. Maihahalin tulad ng alkalde ang nangyari ngayon sa Davao, partikular na sa KOJC noong panahon ng martial law na ani ay gustong gipitin ng gobyerno hindi lamang ang mga Davaoenyo kundi maging siya bilang alkalde ng lungsod. Ang masama pa niyan aniya sa nangyayari ngayon sa KOJC at sa Davao City ay tila tikom ang bibig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Baste na kung siya si Marcos Jr. at nakatanggap siya ng mga ganitong balita tungkol sa mga ginagawa ng mga pulis sa KOJC na walang nameplate, nakatakip ang mga mukha at may mga dekalibreng armas ay magsasalita na ito at may gagawin na kaugnay sa nangyayari. Kaya ani Baste dahil si Marcos Jr. ang presidente ng bansa ay bakit hindi niya tinutugunan ang nasabing problema at bakit niya hinahayaang magdusa ang mga tao, partikular na ang mga taga-KOJC. Nang tinanong kung nandito pa ba si Pastor Apollo sa Davao ay hindi alam ni Mayor Baste at kung siya man daw ang nasa pwesto ng buting pastor ay hindi rin siya mananatili sa lugar kung saan siya hinahanap. Mensahe naman ni Mayor Duterte sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ na wala silang dapat na ikatakot at ikabahala dahil wala naman silang mali o kasalanang ginagawa. Pero aniya, kinakailangang magbantay. Huwag din aniyang paniwalaan si Torre dahil ani Baste hanggang pananakot lang ang general at ang mga nasasakupang pulis dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, PNP Marbil dapat arestuhin sa illegal na utos versus KOJC. Ayon yan kay Atty. Panelo. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Sara Santos. Kapar Sara. Ano mo yung NBI, palibasa kasi yung chief, abogado, naging judge pa. Kaya alam niya na ipatupad ng batas. Naging matiwasay at mapayapa ang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation o NBI Region 11 sa warrant of arrest laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at 4 na kapwa niya akusado nitong nakaraang Biyernes. Sabi ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, malayong-malayo ito sa marahas, karumal-dumal at iligal na operasyon ng PNP sa KOJC nitong Hunyo Ajes. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ngayong nagsampa na ng kaso ang KOJC laban sa ilang matataas na opisyal ng PNP, ito dapat ang susunod na hakbang ng NBI. Pag natapos na yung kaso at may warrant of arrest, NBI, pwede ba kayo mag-serve dito sa PNP chief, sa regional chief at sa lahat ng mga naakusahan at makukonvict? Kayo mag-serve ng warrant. Itong PNP chief ang may kagagawa niyan. Sa kanya nagmula yung order na yan. Kaya dapat talagang ang arrestuin nyo. Yan si PNP chief. Dahil illegal yung kanyang order. Wala namang iba. Sino mag-order kung hindi yung bossing? Yan siya ang pinaka-top honcho ng PNP. So lahat ng mga ginawang illegal, he should be accountable.
Matatandaang nagpapatutsada itong si Police Brigadier General Nicholas Torre III ng PRO 11 na nasa loob lang daw ng KOJC Central Headquarters si Pastor Apollo. Pero ang pasaring na ito ni Torre, tinuldukan ni Attorney Archie Albao, Direktor ng NBI Region 11, nang sabihin niyang hindi nila nakita sa nasabing compound ang butihing pastor at ang 4 pang individual na kasalukuyang hinahanap ng gobyerno. Tiniyak din ni Attorney Albao na wala rin sa loob ng giant megastructure na kingdom si Pastor Apollo. Si Torre nga mo, Torre, di ba? Torre, tower. He is a towering figure of ignorance of the law. Ignorance of the law excuses no one, Attorney Sal. Samantala, ikinunto naman ni Attorney Panelo na kung siya ang nasa lugar ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ay hindi rin siya magpapasa ilalim sa gobyerno dahil sa ginagawa nitong mga hakbang na labag sa saligang batas. Alam mo, hindi pagsuko ni Pastor Kibuloy, ang hindi niya pasailalim sa jurisdiksyon ng hukuman, yun ang resulta ng ginawa talaga ng pinaghalong DOJ at saka ng ilang mga senador nung tinanggalan nila ng karapatan sa pastor ng tinatawag na due process. Halimbawa, DOJ in collusion with that senadora there. Di ba, inusgahan na kaagad si pastor. Kung baga, kahit ako nakita ko wala pala akong kalaban-laban dito. Ba't naman ako magpapasailalim sa inyo? Walang mangyayari talaga. Pag sinira mo yung tinatawag na saligang batas na constitutional presumption of innocence, talagang masisira ang kamada ng lahat. Ang lahat ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Dagdag na balita, Senator Gatchalian minungkahi na amyendahan na ang SIM card registration law. Alamin naman natin yan kay Kabarbal de Villagracia. Kabarbal. Dahil ni Senator Sherwin Gatchalian na amyendahan na ang SIM registration law. Ito dahil nananatili pa rin ginagamit ang mga registered SIM sa mga panuloko, gaya na lang sa Philippine Offshore Gaming Operator sa POGOS. Isa sa ninanais na pagbabago ng Gatchalian ay ang pagkakaroon ng limitasyon sa bilang ng SIM na maaaring iparehistro ng isang user. Mainam rin anya na magkaroon ng regulasyon sa short message service o SMS marketing at promotional, political o fundraising gamit ang SIM. Samantala, International Youth Day ng NYC puno ng aktibidad para maiwas sa mga kabataan sa NPA recruitment. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar MJ Montihar. Kabar MJ! Olympics ang mga ganap itong weekend sa PNPA sa pagdiriwang ng International Youth Day. Ang National Mission NYC ang punong abala sa mga aktibidad. Present ang iba't ibang kadete mula sa PNPA, Philippine Military Academy, Philippine Marine Merchant Academy, Philippine Navy, ROTC cadets at ang mga opisyal ng Sangguniang Kabataan o SK sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsimula aktibidad sa silent drill presentation ng mga taga-PNPA. Kitang-kita sa mga kadete na batak sila sa disiplina mula sa tayo, uniforme at sa routine. Ayon kay NYC Chairman Ronald Cardema, sinadya nilang dalhin ng ROTC cadets ang mga opisyal ng SK sa PNPA. Tumindig bilang leader, kabataan ng bansa, yayain ang ating mga kabataan na maging disiplinado sa pagdepensa sa bansa, lalo na sa disaster preparedness at labanan ng recruitment ng NPA sa hanay ng kabataan. Bukod sa military training, nagkaroon rin ng friendship game sa mga delegado. Nagpakitang gilas din sila sa tug of war. Buwat na maupo si Jose Cardema, naging pro-PNP at AFP ang mga programa ng NYC, lalo na sa pagbulat sa mga kabataan na hindi masama ang pagsali sa ROTC. Si Vice President Sara Duterte ay isa sa mga pinakananawagan na ibalik ang mandatory ROTC sa mga eskwelahan. Samantala, sumubok din ang mga delegado sa basic gun firing. Hindi naman nagpahuli ang mga taga-Keepers Club International sa pagsali sa mga aktibidad. Isa ang Keepers Club sa mga katuwang ng NYC para sa programa sa mga kabataan. Sila ang mga naturuan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang founder ng Keepers Club na matagal nang nasa mga eskwelahan na nagtuturo ng libreng music lesson.
Nandito po kami ngayon para sumuporta po sa International Youth Day po na nakikiisa po kami sa sambayang Pilipino, especially sa mga estudyante, mga kadete po na talaga magbibigay karangalan din po sa ating bansang Pilipino. Nagkaroon naman ng Q&A portion ang mga taga-keepers kay Yusek Cardema. Tiniyak naman ng NYC na magpapatuloy ang kanilang partnership sa Keepers Club kahit sino man ang maupo na chairman. Lagi sinasabi natin, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero kung yung kabataan na yan ay walang disiplina, walang pagmamahal sa bansa, walang training, orientation man lang sa nation building, baka hindi maasahan yan ng bansa, lalo na ng pamilya, kahit ng pamilya niya, di ba? So nilalapit natin sila sa ating mga tropa ng gobyerno dahil alam natin, ito yung mga disiplinado, ito yung nagtatanggol sa ating bansa at lumalaban sa NPA. Yun ang importante. Para sa Diyos, sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondeha, SM9 News. Sa iba pang mga balita, umuling impeachment laban kay BP Sara hindi magtatagumpay. Ayon kay Tony Roque, ang detalye ng balitang yan mula kay Kapartner Angel Pastor. Kapartner Angel. Bukal sa pagpuna sa mga kapalpakan ng Administrasyong Marcos Jr. si Vice President Sara Duterte at isa na rito ang flood control project na matatanda ang ipinagmayabang pa ni Marcos Jr. sa ikatlo niyang State of the Nation Address. Pero ang pagpunang ito ni VP Sara ginantihan ng mga kaalyadong kongresista ni Marcos Jr. Pinutakti nila ang Vice Presidente ng kabi-kabilang kritisismo dahilan para lumitaw ang balitang nagsimula na ang proseso ng pagpapatalsik kay Duterte. Sinabi ni Attorney Harry Roque hindi malabong pumabor sa pagpapa-impeach kay VP Sara ang mayorya ng Kongreso na hawak ni Speaker Martin Romualdez. Kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista o pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. Mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali niyong i-impeach yan. Pero git ni Roque, kahit pa nga pumabor ang karamihan sa kongresista na patalsikin si VP Sara, ay sigurado namang mahihirapang ilusot ang impeachment sa Senado. Unang-una, alam niyo naman, mahirapan yan sa Senado. Dahil lalo-lalo na ako ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon? Dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Dagdag pa ni Roque, bukod sa confidential funds na kanilang ipinupukol kay VP Sara, ay posibleng dagdagan din nila ang mga basehan para sa planong impeachment laban sa Vice Presidente. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni VP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. Sa huli, sinabi ni Roque na karapatan naman ni VP Sara bilang opisyal ng pamahalaan na punahin ang mga pagkakamalit pagkukulang ni Marcos Jr. bilang bukas naman dapat sa kritisismo ang sinumang halal ng taong bayan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SM9 News. Hakbang ng Maisog USA at BP Sara supporters sa bigay ng school supply sa Barangay Tamugan, Davao City. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapartner Jason Rubrico.
Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hirap din ang ilang magulang sa Barangay Tamugan sa Marilog District, Davao City na makabili ng mga school supplies ng kanilang mga anak. Pilit nga raw nilang ipinagkakasya ang kanilang kinikita para sa mga pangangailangan ng kanilang anak mula sa baon hanggang sa mga gamit pang eskwela. Lisod kayo oy, sa isa lang kanotbook, lisod jud kayo gani. Pating kamutan lang yun. Mahal kay sir. Mahal ba mga school supplies ngayon? Talagang mahal. Walang pambili. Ganun. Minsan, nagtitinda lang maliit pero kulang. Sa Pagan Grande Elementary School sa Barangay Tamugan, maraming estudyante ang hirap sa kanilang pag-aaral dahil wala silang magamit na school supplies. Most of our learners are nakatira sa mga malalayong lugar. Mostly, ang iba dito is nakatira sa far-flung area. Our learners is matatawag namin na mahirap talaga kasi hindi pa nila kaya i-afford yung mga school supplies. Kalimitan din dito, kami po mga teachers ang magambag-ambag para mayroong supplies yung mga bata. Araw ng Linggo, isang gift-giving activity ang isinagawa sa Pagan Grande Elementary School ng mga kinatawan ng Hakbang ng Maisog USA, katuwang ang Sara Duterte Supporters New York, PhilAm Movement for Equity at Jaya's Kitchen. Nandito tayo ngayon sa Davao, specifically sa Pagan Grande Elementary School para mamigay ng suporta sa mga bata dito. So maliban sa mga political issues, meron din kami mga advokasya on helping children. Kailangan suportahan natin mga kabataan para maumol yung sarili nila, makita nila na ang kahirapan ay hindi palahad lang sa kanilang success. Namahagi sila ng mga school supplies sa daan-daang estudyante mula grade 1 hanggang grade 6. Bukod sa hot meals, tumanggap din ang mga bata ng mga pangbahon sa eskwela gaya ng juice at biscuits. Maging ang mga guro ng nasabing paaralan ay nakatanggap din ng mga supplies na makatutulong sa kanilang pagtuturo. Malaki ang pasasalamat ng mga estudyante at maging ng mga magulang ng Pagan Grande Elementary School sa mga school supplies na kanilang tinanggap. Salamat gani kayo no, nga naay mga ingon-ani. Dako kami ko salamat. Mga estudyante tanaw, enjoy kay sila na pagkaon. Kay mga inana ba mga school supplies. Marami akong pasalamat talaga nga nakatulong kayo sa amin para sa anak ko. Halagang malaga po talaga ang mga school supplies sa mga bata kasi para may gagamitin yung mga bata lalong-lalo na sa araw-araw nila na pag-aaral. So very important po talaga yung mga school supplies na binigay ninyo po. Ayon sa Hakbang ng Maisog USA, marami pang eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang kanilang pupuntahan para mamahagi ng mga school supplies sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNO News.